Alright, usapang saldi ko naman ang ating pag-uusapan ngayon. So, nung nakarang araw, nagkaroon si BBM na nahuli na raw si saldi ko sa Prague, Czech Republic. So, marami nagtatanong, marami ding naghahanap. Alam niyo naman ang gobyernong ito, medyo nawawala yung trust issue. Sa trust issue nagkakalintik-lintik. So wala lumabas na video, wala lumabas na statement galing sa gobyerno ng Czech Republic kung paano nahuli si Saldico. Basta ang alam lang natin, ang balita lang natin ang galing kay BBM. Ay alam niyo naman, wala nang tiwala halos mga tao kay BBM dahil tip ng isa sa tiwala ng tao. So yun, maraming mga nagtatanong, nahuli ba talaga o nahuli ba talaga? Ngayon si Harry Roque nagdaldal. Alam niyo naman si Harry Roque nasa ngayon, nasa sa Vienna yata to Austria. Din ang asylum. So pakinggan natin. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pinakamalaking balita po ngayon ay di umano, nahuli daw po itong si Saldico dyan po sa Czech Republic. Well, kailangan naman po ngayon pag-usapan natin ano bang katotohanan at ano bang mga fake news. Una siguro sa katotohanan ay si Saldico ang kaisa-isahang testigo na nagsasabi na ang korupsyon ay nagmumula mismo sa presidente. Yan ay sinabi niya dahil nung siya ay chairperson ng Committee on Appropriations sa Kamara de Representante, nagpasok ng 100 billion na insertion si Presidente. Hindi lang po yan, no? Sinabi rin niya na siya mismo nag-deliver ng 25% ng 100 billion or 25 billion kay Presidente mismo. At ang mga pwedeng mag-corroborate dyan ay yung mga text messages ngayon na linabas at unang isinapubliko ni Congressman Leandro Leviste, no? So, hindi natin masasabi na kwentong kutsero na parang kay Madriaga yan kasi merong mga corroboration. Ang inaantay lang natin ay yung katapatan sa bayan at katapangan nung maglolo na Bersamin na sabihin nga ang totoo nang malaman natin kung totoo nga ba at mako-corroborate ang sinabi ni Saldico. Pero sinabi rin ng mga 18 Marines na sila ang mga pinag-utusan ni Saldico para mag-deliver ng sangkatutak na pera. At alam naman nila kung saan nila dineliver at kung kanino dineliver ang mga salaping ito. So pwede rin yan ma-corroborate. Pero ngayon po, ang balita ay naaresto na ba si Saldico? Well, ano na naman ang facts at ano na naman ang fake news? Ang facts ay siya ay nasa Europa. Ang fact ay meron siyang Philippine passport. Ang fact ay, ang Sandigan Bayan ay nagkansila ng kanyang passport. Ngayon, ano ngayon ang sinasabi ng Malacanang? At walang iba pa kundi ang presidente nagsalita. Ang sinasabi niya, unang-una, napahuli daw nila si Saldico. Well, katotohanan ba ho yan o hindi? Well, ngayon, nagbigay linaw na itong si Interior Secretary John Vic Remulla, hindi po Philippine government ang nagpa-aresto. Di umano, si Saldico ay pumasok ng walang dokumento ng Czech Republic galing ng Germany. Ibig sabihin, ang fact na alam natin ay yung Sandigan Bayan ay pinakasilakan niyang passport. So mukhang siya ay nagtangka na pumasok ng Czech Republic nang pinakita ang passport, ang na-check, yan ay revoke na. So talagang dahilan yan para siya ay ma-detain ng immigration authorities. At kung hindi siya hihingi ng asylum, yan ay dahilan para magkaroon ng summary deportation. Pero, fact, ano ba ang proseso sa Czech Republic? Ito po, ipinag-aralan ko na. Ang proseso po dyan, bagamat po pwedeng ma-detain siya hanggang isang taon dyan, no? Pero at the average 90 days, bago siya ma-deport, ang katotohanan ay sa unang 7 araw ng pagkakadetain niya sa kanya, kinakailangan sabihin ng Czech authorities kay Saldico na po pwede siyang humingi ng asylum. Obligasyon po yan ng Czech authorities na kapag minahuli sila na illegal entrant o yung pumapasok na walang visa, walang passport, na kapag siya ay nadetina, sasabihan na may karapatan siyang humingi ng asylum. Nung una po kasi, ako'y nagdarasal na kahit papano, alam ni Saldico kung ano yung asylum.
nakampante po ako nung aking sa pag-aaral, nalaman ko, obligasyon ng mga otoridad sa Czech Republic na sabihan siya tungkol doon sa karapatan na kumuha ng asylum. Ang mangyayari lang po dyan, habang siya ay pinaprocess sa asylum, ng kanyang asylum, siya ay mag-i-stay sa isang asylum center. Pero hindi po yung pagkakakulong. Para po yung asylum center na tinuluyan ko rin sa Netherlands, habang kinukuha ang aking mga biometrics, ine-examine ako ng medical na mga doktor, dahil mahirap nga po kung ikay lalabas pa ng kampo. Dahil yung pila sunod-sunod, ang gusto nila, nandun na yung aplikante para madali lang makausap. So dahil may obligasyon po ang Czech Republic na sabihan siya na meron siyang karapatan mag-asylum, tingin ko ba siya ay kukuha ng asylum? Well, sa tingin ko po, alam ni Zaldico na dahil siya ay ngayon ang kaisa-isang testigo na po pwede makorroborate ng mag-lolo na Bersamin na ang korupsyon ay nanggaling mismo sa ulo kay Marcos Jr. mismo, talagang alam niya na may banta sa buhay niya. Ang banta sa kanya hindi lang sa pagkakakulong, gaya ng banta sa akin dahil sila ay nagtanim kaso ng non-bailable case. Ang banta sa kanya, patuloy na siyang patatahimikin, gugurgurin, papatayin. At yan po ay napakalakas na basihan para magkaroon ng asylum. Ang tanong ko lang is gaya na nangyari sa akin, saan ba nag-issue ang kanyang visa sa Shenzhen? Dahil bagamat pwede siya humingi ng asylum sa Czech Republic, kung hindi naman Czech Republic ang nag-issue ng kanyang visa, papupuntahin at papupuntahin pa rin siya doon sa lugar na nag-issue ng kanyang visa. Pero sa akin, walang kaduda-duda. Yung pagiging whistleblower niya, yung pagsabi niya na Marcos Sr. mismo ang arkitekto ng korupsyon dito sa flood control at sa DPWH, yan po ay enough reason para siya ay talagang patayin ng mga puwersa na nais siyang patahimikin. Kaya nga po ngayon, pinag-uusapan ng lahat itong si Zaldico. Bakit? Kasi si Zaldico, kung talagang siya ay hindi susupilin sa pamamagitan ng pagkukulong o kaya naman pagpapatay, siya magpapatunay na merong responsibilidad ang Marcos Sr. Ang Marcos Jr., si Marcos Jr., si Bongbong, sa katiwalian. At wala pong ganyang testigo siguro maski sa sarili niyang ama, si Marcos Sr. Napaka-importante po ng testimonya ni Zaldico, kaya naman, bagamat hindi ko sinasabi na wala dapat siyang pananagutan, ang katotohanan, kung wala ang testimonya ni Zaldico, mahihirapan tayong maparusahan ang Marcos Jr. at ang kanyang pamilya. Tandaan natin ang Sa ngayon kasi kung sakaling makabalik si Zaldico, mahirapan tayo na sabihin man niya na ang ulo ay si Martin Romualdez o kaya si Marcos, mahirapan pa rin tayo ng pakulungin mga yan ngayon. Kasi sila nasa pwesto Kaya mas mainam siguro pagkatapos na lang ng gobyernong ito. Kaya nga lang nahuli na siya at yun ang sinasabi ni BBM, nahuli ko pero wala namang nilalapas na mga video kaya mga dokumento na magpapatunay na nahuli talaga siya. Maghintay na lang tayo kung anong maaari pang maging development dyan. niya, korupsyon hindi lang ni Marcos Jr. doon sa 100 billion, kundi yung smuggling pati sa pagkain na ginagawa ng First Lady Di Umano at ng kapatid ni First Lady Di Umano. So Zaldico, kung nasaan ka man, karapatan mong humingi ng asylum. Sasabihan kanila na may karapatan kang humingi ng asylum, humingi ka lang dahil malinaw na malinaw gaya ng sikat ng araw na meron kang karapatan, meron kang well-founded fear na pwede kang gurgurin, patayin dahil ikaw lang ang magiging susi para mapanagot ang presidente at ang kanyang pamilya sa kanilang katiwalian. Stay safe. Maraming salamat. Okay. Ngayon, kung sakaling mabigyan naman ng asylum yan, tatakbo pa naman yan. Kung magsakaling mag-apply ng asylum yan, saan ba siya ngayon? Sa Czech Republic. Ang pagkakaalam natin may Portuguese siya passport Iwan natin kung saan siya pwedeng ng asylum. Basta sa Europe siya ngayon. Abutin niya ng siguro mga 1 o kaya 2 taon. Depende rin sa kung anong pwedeng gawin ng gobyerno ni Marcos. Kung paunahan na lang sila.
Kung mauna yung deportation, o makapagbigay si Saldi ko ng mga ebidensya na talagang pwede siyang patayin pag uwi niya ng Pilipinas, so depende rin niya sa ng gobyerno ng Czech Republic. So yun lang, pabus mga lods.